Being I understand the Ipinagpatuloy na ngayong araw ng Protect Committee ang kanilang ika-4 na pagdinig dito nga sa Senado para matukoy ang kasulukuyang status na naging interbensyon ng pamahalaan hinggil sa epektong dala ng Middle East tension. Ayon sa chairman nito na si Senator Win Gatchalian, mahalaga raw na masilip ang anggulong ito dahil maaari ito magdulot ng triple whammy mula nga sa pagkakaroon ng mataas na presyo ng langis papunta sa mas mahal na bill ng kuryente at posibleng pagtaas pa ng presyo ng pagkain. Ang gobyerno ay gumastos na ng 41.6 billion pesos. We're already 60 days into the conflict. After 60 days, ang release ng gobyerno or disbursements ng gobyerno is about 41.6 billion pesos cut across different intervention programs. No? Sa kabilang banda, ginamit na rin ni Gatchalian ang pagkakataong ito para linawin na hindi dahil sa isinulong niya noong lifeline rate at sa ipinapataw na senior discount kaya biglaang lumobo ang presyo ng kuryente. Nakikita nating lately na pagtaas ng presyo ay konektado rin sa gulo sa Iran at gulo sa Middle East. Kaya po itong pagtaas ng generation charge, ito po yung nakikita natin ngayon sa mga electricity bill ho natin. Hindi po yung pagtaas ng ang lifeline rate ho natin, ang senior citizens discount ho natin, pareho lang, bumaba pa nga. Pero ang generation charge ang tumataas this past 3 months. Kaugnay nga ng usaping ito, minungkahi rin ni Senadora Amy Marcos na ipasagot na lang sa Meralco at mag-isa lang pang power distribution utilities ang naturang subsidiya. Di ba kaya? Maliit lang naman to. Ang liit-liit naman ng lifeline na yan. At nasabi nga, 135,000 lang naman, 8 million lang naman yan every month. Hindi ba pwedeng i-absorb na ng Meralco yan? Samantala, nagmungkahi rin si Senador Rodante Marcoleta sa DSWD na i-subsidize na rin ang mga pamilyang Pilipino na gumagamit lang ng 200 kW per hour ng kuryente. Anya, sa pamamagitan daw ng pagpapatupad nito ay mawawala na ang anumang exclusive at maging inclusive error sa naturang ahensya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News from Manila, the Music News Authority.